So, ayun po, no? Group 12 na, and ito na yung pinakahuling topic sa governance. Continuation lang din po to ng report nila sa TON. So, meron tayong ditong tatlong industry na tatalakayin, which is yung property, food and beverage, and then yung casino. So, sa property muna tayo. Next slide. Yun. So, property. So, pag sinabi natin na property, ito yung mga tangible or intangible na bagay na merong legal title yung nagmamayari. So, ibig sabihin, hindi lang porket nandyan yung building, sa kanya na dapat merong legal title na nagsasabi na pagmamayari niya talaga yung building na yun. And hindi lahat ng nakikita natin, yun na yung property. Meron din kasi tayong tinatawag na intangible property. And yung mga examples niyan is yung stocks and then yung mga bonds. And yung nagpapatunay ng property doon is through certificates. So, ayun. Meron ding business property, investment property, personal property. Pero dito sa tatalakayin natin, mag-focus tayo sa business property. So, next slide. So, yun, medyo lag siya ulit. Ayan, risk associated in business property. So, ano-ano ba yung mga risk na nakaugnay sa business property o sa mga property? So, una dyan is yung market risk. Investment price fluctuation. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng decline sa ating economy, bumababa yung demand for property. So, paano natin i-market yun, di ba? Risk siya kasi paano natin ibebenta yung isang property or paano natin siya gagamitin kung bumaba na yung demand niya and yung value niya dahil sa pagbaba din ng economic rate. So, diyan pumapasok yung market risk. Next is property risk. Yung property risk naman, ito yung mga damage na napupunta doon sa property. Pwedeng dahil sa tao o dahil sa natural na pangyayari, katulad ng lindol, baha, ganun. Tapos yung sa people naman, pwedeng dahil nasunog, ganun. So, risk siya sa property. And then yung overcapitalization, ibig sabihin naman neto, ito yung mga ine-enhance natin doon sa property natin. Tapos, hindi na natin napapansin na yung mga ginagastos natin is hindi na justified. So, yun yung tinatawag natin na overcapitalization. And then, cash flow. Itong cash flow, meron siyang negative impact kapag nangyari yung market risk, property risk, tsaka overcapitalization. Kasi nagkakaroon tayo ng negative inflow sa ating business and pwedeng negative outflow din ang mangyari. Ganon. So, parang sabi dito, negative impact when cost exceed rent. So, pero marami pang mga scenario na nagkakaroon ng negative cash flow. Yun nga, kung nagkaroon ng market risk, property risk, yun, plus overcapitalization. And then last is yung foreclosure risk. Ibig sabihin naman nito, kapag meron kang utang, tapos ang tagal na panahon na hindi mo pa nababayaran, pwedeng yung property mo, yung kunin nila, pambayad doon sa utang na hindi mo nababayaran. So risk siya kasi dapat property mo siya, pero naipambayad siya sa utang. So hindi siya magiging beneficial na sa'yo kasi naipambayad mo na nga sa utang. So, wala kang nawalan ka rin ng asset. Next. Ayun, SBT Realty Corporation. So, etong SBT Realty Corporation, hypothetical company siya. We're going to try to apply yung concept ng property sa governance. So, gumawa tayo ng sarili nating company or ng sarili nating negosyo na tungkol sa property. So, pangalan ng company natin is SBT Realty Corporation. So, ano siya? Anong nature ng business na to? Next.
Ayan. Yung SBT Realty Corporation is based in Caloocan City and is your go-to real estate agency in the Philippines. We help people buy, sell, and rent homes and commercial properties nationwide. Ibig sabihin, itong company natin, wala siyang certain location lang, kundi buong Pilipinas yung hinahandle niya as agency. So ano nga ba yung nature ng company natin? Ang SBT Realty Corporation ay isang brokerage firm. Mas kilala natin as real estate agency. Ibig sabihin, tayo yung middleman between seller and then si buyer. Tapos nandito tayo sa gitna. Parang tayo yung middleman ng kliyente natin. Bali yung client natin, hahanapan natin sila ng client. So yun yung nature ng ginagawa ng ating company. As agency siya, ganun. Next. So, syempre, sa isang company, meron tayong mga tinatawag na key stakeholders. So, sino-sino yon? Meron tayo ditong founder. Syempre, yung founder, siya yung nagde-define ng mission, values, at saka yung strategic objective. Kasama na rin doon yung pag-provide ng guidance and management doon sa board and nagre-represent ng company sa stakeholders. And then, shareholders. Syempre, sa isang company, hindi naman mawawala ng shareholders. So, sila yung mga nag-elect ng board members, nag-approve ng significant decision, nagmo-monitor ng financial performance, ganyan. And then, sa compliance officer naman, hindi tayo yung nag-assign nito eh. Merong nag-assign nito sa atin. So, sa Pilipinas kasi, yung PRBES na tinatawag or yung Philippine Regulatory Real Estate Service dito sa Pilipinas. So, sila yung nag-appoint ng compliance officer. So itong compliance officer, sila yung nagde-develop and nag-implement ng compliance program kung nasusunod ba yung mga legal requirements ng ating agency and nagmo-monitor ng regulatory changes, nagpo-provide ng training and guidance sa mga employee and nag-investigate para ma-address yung mga violation. So sino-sino pa. Next naman, ayan, Board of Directors, CEO and COO. Ayan, si Board of Directors, sila yung nag-set ng strategic goals, nagmo-monitor ng financial performance, nag-hire and evaluate ng executives, nag-ensure ng compliance and represent stakeholders, just like the usual, kasi yun naman talaga lagi ang ginagawa ng mga Board of Directors. So, ayun. CEO, more on external affairs. Ibig sabihin, sila yung nag-oversee ng day-to-day operations, nag-lead ng strategic objectives. Ibig sabihin, parang sila din yung sa marketing plans. Sila yung gumagawa ng strategies kung paano natin mamamarket yung agency natin as real estate na magtitiwala sa atin yung mga kliyente natin na magbenta o tayo ang mag-handle ng properties nila. And then sa COO naman, ito yung more on internal kasi sila naman yung nagde-develop ng operational strategies. Sila yung nagmo-monitor ng functional areas and nag-ensure na nasusunod yung compliance na kailangan ibigay ng ating real estate agency. So, next. Ayan. Organizational structure. So, dito sa SBT Realty Corporation, nabanggit na natin yung mga organizational structure na bumubuo sa ating company. Yun nga, yung founder, shareholder, board of directors, executive officers, compliance officer, ayan, yung board of directors, shareholders, ayan. So, sila yung bumubuo, yung tinatawag natin na organizational structure kasi parang sila yung pinaka-roots ng ating company as real estate agency. So, sa kanila nagmumula yung mga rules, regulations na dapat sundin sa loob ng company, di ba? So, andun, sila yung nagpo-provide ng standard. Next. Decision-making procedures. So, meron tayong dalawa dyan. Strategic decision and then operational decision. Sa strategic decision, board of directors yung gumagawa nun. And sa board of directors, kailangan natin ng consensus-based approach. Ibig sabihin ng consensus-based approach, kakailanganin kunin ang opinion ng bawat isa. So, halimbawang mag-expand ba tayo as agency? Ganito ba yung mga dapat nating i-add na regulations and requirements bago tayo tumanggap ng client? Paano natin mas
ma-ensure na yung kliyente natin is sumusunod sa mga standard sa loob ng ating company. So, ganyan yon, strategic decision. And then yung operational decision naman, ito yung kung paano tayo mag-operate as agency, paano tayo mag-handle ng ating mga kliyente. So yung example nun, ililist natin yung property client interactions, ayan, yung mga marketing plans. So more on operational yan. Saan tayo maghahanap ng kliyente, paano natin i-market yung agency natin as efficient, as legit, ganun. Next. Ayun, compliance. So, dito, yung sinasabi ko kanina, yung PRPRES, na sila yung mag-appoint ng compliance officer natin. So, yun yung Philippine Regulatory Board of Real Estate Service. Tapos, dito sa compliance, sisiguraduhin natin na meron tayong lisensya at kilala tayo sa mata ng batas, lalo na sa Professional Regulation Commission. And then, yung mga susundin natin na batas as real estate agency is Civil Code and yung RESA, o yung tinatawag natin na adherence sa Real Estate Service Act. Kasi nandito sa Real Estate Service Act, yung mga ethical standards na sundin natin as agency. Siyempre, hindi tayo magbebenta ng mga property or hindi tayo mag-handle ng mga clients na may property na unregistered, na hindi naman sila na nagkaroon ng fraud sa pagkuha or sa pagbili ng property na yon. So, dyan yun papasok sa compliance, yung mga legal obligations natin as an agency. So, next. Ayun. So, sa bawat business naman, merong mga risk na nakakabit, di ba? Dito sa real estate agency natin, sa SVT, ito yung mga risk na nakakabit sa atin. So, una dyan, risk assessment, ina-assess natin. So, nung na-assess na natin, lumabas na market risk, merong legal liabilities, and then operational challenges, and natural disaster. Yung market risk, ito yung sinasabi ko kanina, na kapag nagkaroon ng decline sa ekonomiya, bababa yung demand sa mga property. So may hirapan tayo, paano natin i-market yung property natin? Paano natin ma-persuade yung ibang tao na pagkatiwalaan tayo o mag-invest sa mga properties, ganyan. So syempre, mahirap yon, kaya risk yon sa atin as agency or real estate agency. And then next is legal liabilities. Syempre hindi mawawala dyan. I think hindi mawawala sa isang business yung legal liabilities. Kasi nandyan yung mga kontrata, yung deception, yung regulatory compliance na kailangan sundin natin. And then operational challenges, infrastructure, talent retention, and technological breakdown. Sa infrastructure kasi, kailangan natin malaman ano ba yung in demand or ano ba yung mga trend na klase ng property ngayon. So dapat alam din natin yan. Yung talent retention naman, I believe yung marketing is a talent. So hindi lahat ng tao kayang mag-persuade ng iba pang tao na mag-invest sa ganito, na bumili ng ganito, ng ganyan, na maniwala sa mga minamarket mo, ganun. So, talent siya, talent yung pagmamarket, and kailangan natin ng tao na magaling at mahusay dito. So, kung hindi tayo makakuha ng mga empleyado na ganun sa ating kumpanya, risk siya kasi nagbabayad tayo sa empleyado na hindi naman efficient. And then, yung technological breakdowns kasi mostly ng mga transactions ngayon is lahat through technology na. And then yung natural disaster, hindi kasi mawawala yung lindol, yung baha, or pwedeng kahit hindi na natural, halimbawa nasunog lang yung property, ganun. Risk siya na nakadugtong sa atin kasi as agency, as tayo yung agent na naglalakad kay buyer, kay seller, kailangan nating panagutan kung ano man yung mangyayari doon sa property, kung na-damage man yun, kasi tayo yung middleman doon. Next is yung risk mitigation strategy. So, along with all those risks, ano ba yung mga dapat nating gawin? Risk avoidance. Thorough research on customers and properties to avoid high-risk transaction. Ibig sabihin nito, hindi tayo kukuha ng mga kliyente na alam natin na ikapapahamak lang din natin. So, bago tayo tumanggap ng client, kailangan tayong mag-conduct ng research or ng background check kung ito bang tao na to ay kanya ba talaga yung property na binibenta niya? Registered ba yung property na
na nilalapit niya sa atin para i-market natin. Ganon. So, para ma-avoid natin na magkaroon ng affiliation sa mga gumagawa ng fraud, kailangan natin ng thorough research sa ating mga kliyente. Next is risk transfer. So, nasabi ko nga kanina na hindi mawawala sa atin yung natural disaster. Ibig sabihin, magkakaroon ng damage yung property. Tayo nga yung middleman. So, dapat may pasa natin yung risk na, yung insurance ng property. So, dapat hindi sa atin yung insurance ng property na yun. Kundi makikipag-cooperate tayo or makikipag-partner tayo sa mga insurance company para sila yung sumagot ng mga liability or doon sa financial risk na kakaharapin if ever na magkaroon ng property damage. Next is risk reduction. So, para mabawasan yung risk, it's more like internal. Dahil dito, magkakaroon tayo ng strong contract management, data security measures, and talent development initiatives. And then, lastly is yung contingency planning, which is, meron tayong tinatawag na principle na going concern principle, na hindi tayo mag-close ng business or wala sa isip natin na mag-close ng business. Bale, tuloy-tuloy lang. And if ever na magkaroon man ng disaster, meron tayong mga backup plans for emergencies. And ayun nga, yung natural disaster. So, ayun siya. Next naman is casino. So, may I call on Regian Catilok for her presentation. Thank you po. Ayan. Okay. Thank you so much, LJ. So now, let's proceed po muna sa topic na casinos and gaming. Then later on, Ms. Rosa's gonna discuss about the food, tobacco, beverages industries, guys. She got a separate presentation regarding on that one. So, we decided na i-next muna yung casinos instead na yung food. So, here. Okay, so yung topic natin ngayon ay about casinos and gaming. So, curious din ba kayo kung anong meron at kung sino-sino ang pumapasok sa loob ng casino? So, dito, matututunan natin yung mga risks associated once na pumasok ka sa casino. So, here, casinos and gaming refer to a broad range of industries and activities wherein dito natin makikita yung mga naglalakihang tao or yung mga mayayamang tao na naglulusay ng pera nila. May mga taong gusto lang mag-enjoy, magliwaliw, yung mag-relax. So, dito sila pumupunta. So, para lang, ma-relax nyo yung sarili nila, nagsusugal sila. Ganon. So, wala. And also, ang salitang casino, ito yung nagmula sa salitang Italiano or Italian word na casa, na ang ibig sabihin ay house or bahay. So before, isa lang daw itong maliit na villa sa bansa or social na club. Then nung pagsapit daw ng 1800s, nag-upgrade siya. Kumbaga, yumabong pa ang casino hanggang sa tinawag itong a building for aristocratic gambling. Ayan. Okay, so ano-ano ba yung mga laro na meron sila? So, I see na meron silang card games like blackjack, poker, and baccarat. And also, meron ding table games like craps, roulette, and money wheels, and slot machines, and other electronic game devices. So here, sa totoo lang, ang alam ko lang dito yung baccarat. Nakita ko kasi na yung baccarat is para siyang lucky 9. So, yung closest sa 9 ay yung panalo or exact 9 ay yung panalo. So, kayo, alam niyo ba itong mga larong to? Kasi hindi pa ako nakakapasok sa casino, kaya ayun lang yung alam ko. Lucky 9 or baccarat. So, now, next. Okay, so, once na pumasok tayo sa casino, hindi natin alam kung sino yung mga pwede nating makilala at makasalamuha sa loob. Dahil sinabi ko nga na kanina na mostly yung mga taong nagpupunta dito ay yung mga big time person. So,
At ano-ano nga ba yung mga possible risk kapag tayo ay magkakasino? So, ito yung mga gambling harm, money laundering, other risks, and financial risk, work relationship and social life, and mental health, and emotional stress. So, etong first three, itong nakapresent yung gambling, money laundering, other risks, I think risk-related ay about siya sa paglalaro mismo sa casino. Then the other three na i-discuss ko mamaya is about naman siya sa taong naglalaro. So let's discuss first the gambling harm. So, okay, so kapag pumapasok tayo sa casino, ito yung mostly na nangyayari sa loob ng casino. Once kasi na pumasok ka sa casino, welcome ka agad ng mga staff. And para ma-feel mo na welcome ka doon, offeran ka nila ng complimentary drinks para, ayun nga, to make you feel welcome. So ano yung risk dito? Kasi di ba kapag ikaw ay naglalaro tapos sunod-sunod yung pagkatalo mo, sunod-sunod na yung talo mo, tapos lasing ka pa kasi inom ka ng inom dun sa complementary drinks sila. So may tendency na tataas yung tension mo sa sarili mo na magalit sa kalaban mo kasi sunod-sunod yung talo mo. So possible na mag-cause siya ng pag-aawayan nyo, and dahil mostly nga sa mga pumapasok sa casino ay big time, so yung iba ay may kakayahan silang magbayad or magsuhol para ipapatay yung nakaaway or nakaalitan nila sa loob ng casino. So, ayun yung isa sa mga risk associated kapag pumupunta ka ng casino. And also, they are open 24/7. So, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng alak para mapanatili kang gising kasi, di ba, nagsusugal na kayo doon sa loob. So, next risk associated is money laundering. So, money laundering, some people na may ginagawang illegal or krimen ay gumagawa ng paraan para ginagawang illegal or krimen ay para managot sa batas. Kaya, okay, so para maiwasan yung mga taong gumagawa ng krimen or illegal, para maiwasan nilang managot sa batas, ang ginagawa nila, para maiwasan managot sa batas sa Pilipinas, ang ginagawa nila ay pumupunta sila sa casino to convert their cash into chips or tokens, and inuuwi nila yon para may tago and hindi ma-question kung bakit meron silang malaking halaga ng pera. So for example, ako example lang, nagbebenta ako ng drugs. So syempre, drugs yan, maraming bumibili. So, possible talaga na malaki yung kita. Yes, malaki talaga yung kita kapag nagbebenta ka ng drugs. So, in order for me na para hindi ako ma-question kung bakit ang dami kong pera, yung trabaho ko lang naman is minimum lang naman a day. So, para hindi ako ma-question kung bakit ang dami kong pera, ang gagawin ko is punta ako sa casino, i-convert ko yung cash ko, magkakapalit ako ng token or chips. So, ayun, maglalaro ako doon. Tapos, after nun, after kong pumunta doon, tapos naglaro ako, nagpapalit ako, tapos mapapa-convert ko ulit siya into cash. So, once, ayun, nalabas ako ng casino, so, i-deposit ko na siya sa bangko. So, hindi ako maka-question kasi pag tinanong nila ako, uy, bakit ang dami mong pera, ganyan-ganyan. So, sabihin ko lang, nanalo kasi ako sa casino, ganon. So, ganon siya. And, other risks sa casinos, entry of excluded individuals, self-excluded people, and minors into casinos. So, syempre, ito talaga yung pinaka-risk once na yung minor is naging involved na siya. So, dapat hindi naman. So, kasi once na na-influensyahan kasi yung minor, parang ang dating na kasi nun parang, katapusan niya na parang doon na siya mag-end kasi parang failure na yung mangyayari kasi na-showcase na nga siya sa ganong klaseng mga risk. And also
sustainability and probability of casino associate directors and employees, business dealings with retailers and suppliers with criminal associations, loan sharker, and illegal debts facilities. So, isa nga rin po sa risk yung mga baon na nga sa utang tapos pumupunta pa sila sa casino para magsugal. So, hindi siya maganda kasi mas lalo ka lang niyang pahihirapan, mas lalo ka lang mababaon kasi maglo-loan ka tapos ipakakasino mo lang naman kasi umaasa ka na lumago yung pera mo pero hindi ka na. So, isa yun sa mga risk. And misconduct in gaming services, gameplay, and by patrons or employees. So, isa rin talaga sa risk yung once na yung mga employee doon is nagkamali sila kung paano explain yung game na to. Sinabi nila nakita ka ng malaki pero hindi naman pala. So, yung misconduct is, it's really important na yung mga employee mo, na yung tao mo sa loob is alam nila kung ano yung meron sa loob, kung ano yung mga laro na meron kayo. So, mahalaga yung train talaga yung mga employees na nagbabantay. Okay, so next. Okay, so next yung risk associated in gaming. So that's the financial risk, work relationship and social life, mental health and emotional stress. So financial risk, excessive gambling can lead to financial stress with individuals struggling to pay bills. So financial risk, in our generation, meron na tayong online casino. So before kasi, kailangan natin pumunta dun sa actual establishmento, dun tayo nagsusugal. Pero ngayon, meron na tayong online casino. Isa na dyan yung sikat ngayon, yung scatter. So, nabasa ko lang siya na yung scatter daw, na yung pagsusugal, yung pagkakasino, una, pangalawa, papanalunin ka nila, then pangatlo, doon na magsimula yung pagkatalo. So, since naman yung pagkapanalo mo, kasi una, pangalawa, panalo ka, tapos pangatlo, natalo ka. So, since mas lamang yung pagkapanalo mo, parang pipiliin mo pa na sumugal pa, parang tumaya pa na what if manalo pa ako, sige isa pa kasi nanalo na ako ng 2 beses. So, try lang natin. Ganon. So, ayun yung nagiging mentality ng ibang tao. Kaya mas lalo silang nag-struggle kasi tinitake nila yung risk na baka manalo pa sila. So, nagkakaroon sila ng financial losses na nababaon sila sa utang. So, yung iba, imbes na pinambabayad na lang ng bills nila, pinipili pa nilang itaya kasi baka manalo pa. So, ayun talaga yung mahirap once na nalulung ka na and hindi mo na alam na dapat kung kailan tumigil. So, naman is yung work relationship and social life. So, excessive gambling can impact work performance, personal relationship, and social life, potentially leading to addictive behaviors. So, example ko dito, si Von Ordonia, narinig ko lang to. Si Von Ordonia daw po, nagpagawa daw siya ng bahay na worth 8 million for 30% para binayad daw niya sa engineering. Hindi ko po alam kung totoo siya or scripted, pero ang nangyari daw po kasi, nagbayad siya ng 8 million for 30% na sa bahay. Tapos, nung pinuntahan niya daw po, wala daw pong nagawa, walang nangyari sa bahay. So, yung engineering daw kasi, natalo daw sa casino, and yung natalo, yun daw yung pera pinambayad ni Von Ordonia, yung 8 million. So, yan, sa pamamagitan nun, since lumabag siya, kasi pinambayad sa kanya yun para gawin yung bahay ni Von Ordonia, pero yung ginawa niya is pinasugal niya. So, possible na masira yung work niya, yung relationship and social life niya, mawala siya ng lisensya, so hindi siya makakapagtrabaho. So, imbis na sobrang ganda ng trabaho mo, engineer ka, pero nasira dahil lang dun sa pagkakasino mo. So, ayun yung risk doon, mawalan ka ng lisensya. And mental health and emotional stress. And people experiencing gambling harm may feel lack of control, worry about the impact on others, and exhibit swings and changes in sleeping patterns. So, syempre, nawalan ka ng lisensya. Dito, nawalan na ng lisensya si engineer. So, syempre, mag-mental breakdown siya. Kasi, nawalan siya ng lisensya, tapos talo niya pa yung 8 million. So,
magkakaroon siya ng utang. So ngayon, magkakaroon siya ng idea na what if mag-suicide ako, ganun. And also, nawetaan ko nga rin na yung ibang mga tao dun sa loob ng casino is nahimatay kasi nga, inaano talaga yung limit nila na nakaupo lang sila doon, nagsusuga lang sila doon. So, isa yun sa risk kasi napapabayaan na nila yung sarili nila and yung emotional nila, yung health nila. Ayan. Okay, next. Ayan. So, let's proceed na sa hypothetical company. So, pinangalanan ko po siya Reggie and Casino. Okay. So, Reggie and Casino, basahin na natin. Reggie and Casino is a premier casino and gaming company offering a wide range of gaming and entertainment options with a commitment to responsible gambling and exceptional customer experience. So, Reggie and Casino aims to be a leader in the industry. Okay, so now let's proceed sa scope of governance. So, first is regulatory compliance, ensuring adherence to local and okay, so Reggie and Casino is committed to maintaining the highest standard of regulatory compliance to make sure na yung company is may integrity and pinoprovide lahat ng legal requirements. So, of course, akin tong casino na to, Reggie and Casino to eh. So, dapat license to para tumakbo and para mas tumakbo pa siya in long term. So, dapat provided ko lahat ng regulatory requirements and also magpapatupad ako ng anti-money laundering law para hindi ako ma-question na bakit tinotolerate ko yung mga tao na maglaro dito, mga illegal na gawain nila. So, ayun. You make sure ko na provided ko lahat ng regulatory compliance. And next is responsible gaming practices. So, of course, since this is my company, this is Reggie and Casino, this is offered 24/7, it's my obligation to implement measures to promote responsible gambling. So, magpapatupad ako ng mga limit kung saan hanggang kailan lang sila and also mag-offer ako ng counseling and there's helplines. Like for example, may problema, so we gonna discuss that one. And also, our employees are trained to identify and assist problem gamblers, and we provide tools for customers to set personal spending and time limits. Ayan. So next is financial oversight. So at Reggie and Casino, dapat yung financial transaction ko is regular audit and strict yung compliance ko with financial regulation. Syempre, para hindi ako ma-question and dapat ensure yung transparency ng financial operations ng Reggie and Casino. And last is the security and risk management. So, Reggie and Casino, security and risk management are paramount. We employ advanced surveillance system, cybersecurity measures, and strict access controls to protect our facilities and digital platforms. So, mag-hire ako ng mga security para safe yung magiging yung business ko. And also, we also ensure the compliance and best practices to safeguard the integrity of our operations and the safety of our customers and employees. So through these comprehensive measures, we mitigate risk and mitigate a secure gaming environment. So now, let's proceed naman tayo sa stakeholders, roles, and responsibilities. So, si Board of Directors, sila yung nagsiset ng strategic direction, yung
overseeing sa governance, and ini-ensure na lahat ng requirements ni Regent Casino is na-comply. And si CEO and management team, sila yung nag-execute ng mga strategies, sila yung nagmamanage day-to-day sa araw-araw na operation ng Regent Casino, and ini-ensure nila yung financial sustainability. And compliance officer, sila yung nagmamonitor ng regulatory compliance, sila yung nag-implement ng policies and nagko-conduct ng audit to make sure na yung na-audit and na-adhere yung mga requirements namin. And yung gaming operations manager, sila yung araw-araw na nandun sa company or sa establishmento, sila yung nag-ensuring ng fair play, sila yung nagmamanage kung sino yung mga tao, sino yung mga dapat employee, sila yung nag-make sure na itong employee na to is knowledgeable enough na para magbantay or para tumao sa casino. And security director, they implement security protocols, preventing fraud, and ensuring the safety of patrons and staff. And next is responsible gaming coordinator. So sila yung developing and implementing a responsible gaming program. Sila yung develop nung game, and they provide support for individuals at risk for gambling harm. Ayan. Okay, so next is the risk mitigation plan. First is responsible gaming initiatives. So implementing self-exclusion programs, setting limits and betting, and providing resources for individuals with gambling addiction. So dito papasok yung salitang play at your own risk. Kasi syempre, if ikaw naglalaro ka, alam mo dapat kung hanggang saan yung limit mo. So, ikaw na mismo yung mag-exclude ng sarili mo na, oy, tama na to. Kasi sobra na, so para hindi masira yung, ako mismo hindi ako masira. So, alam ko na ako na yung mismong mag-exclude sa sarili ko na mag-i-stop na, once nalo na ako, okay na ako. Ganun. And financial controls, conduct regular audit, and implementing anti-money laundering measures, and ensuring transparency in financial transaction. Okay, so example ko dito is si Alice Go. Nasample kasi siya ngayon sa Pogo. So, in order for her to not, para hindi ma-question, dapat i-provide niya yung transparency ng financial transaction niya. So, ganon. Dapat provided para hindi siya ma-question kung wala naman talaga siyang kasalanan. So, ganon. And security measures, installing surveillance system, training security personnel, and implementing protocols to prevent fraud and theft. So, of course, casino, maraming tao, mga big time yung mga taong pupunta doon, and maraming pera. So, dapat lang talaga na mag-install ako ng camera para ma-make sure na walang nangyayaring masama and safe yung mga tao nandun. And also, mag-hire ako ng security na siyang magbabantay para maiwasan yung mga nakawan. Ayun. And next is compliance monitoring, regularly reviewing and updating policies and conducting compliance training and ensuring adherence to gaming regulation. So, para ma-mitigate natin yung risk is make sure lang natin na dapat yung mga requirements natin is updated siya. Kung may bagong binabasa si BIR, ipatupad natin siya. And yeah, make sure natin na na-adhere natin lahat. And last is yung crisis management plan, developing protocols for emergencies, establishing communication channels, and training staff for crisis responses. So,
Of course, hindi naman talaga natin maiwasan yung mga fortuitous event, yung nakikita natin, pero hindi natin maiwasan pangyayari. So like for example, nagkasunog, nagka-tsunami. So lahat ng files, lahat ng financial transaction, ma-make sure natin na safe siya. Magkakaroon tayo ng separate drive na ma-access pa rin natin siya na kahit may mga fortuitous event is safe pa rin. And also, magkakaroon tayo ng training for staff na kunwari may fortuitous event, alam nila kung paano maka-alis agad na safe sila. Ayun na. So, next topic regarding about food, beverages, Miss Rosa is gonna discuss it. Thank you. Good day everyone, I'm Janelle N. Birosas and I would be tackling about developing a governance and risk management plan for a food, tobacco, beverages company. So let's first tackle about the industry itself. So yung food, tobacco, beverages industry, it includes yung mga company na nagtatransform ng raw agricultural goods into consumer food products. It could be fresh foods, like mga fresh meats, mga poultry, or di kaya packaged food, like mga canned goods, or di kaya beverages, alcoholic or non-alcoholic man yan. Sabi rin dito is, yung industry na to is one of the largest and most significant globally. Dahil una sa lahat, dito natin kinukuha yung kailangan nating nutrition at sustenance sa araw-araw. Food nga, diba? Food, tobacco, and beverages. Except lang sa tobacco, syempre. Use it wisely. And then also, it has a substantial impact in our economy dahil kumbaga kinag-create ito ng jobs, it supports our agriculture, and nagkakaroon din ng innovation dahil nga sa paggawa ng bagong mga production ng food and distribution. Sabi lang din daw dito, sa Pilipinas, the latest data I could find from the World Bank is in 2021. So, accordingly dito daw is approximately meron daw 34.11% na food, beverages, and tobacco industry dito. So, sabi daw is, ang ibig sabihin nito is may significant contribution yung food, beverages, and tobacco sector sa manufacturing industry natin sa country. So, isang malaking tulong, lalo na kapag pinapalago natin yung ating ekonomiya. Next is, let's proceed to the common risks in the food, tobacco, beverages industry. So, first is food safety. Kailangan i-ensure natin yung safety and quality ng mga food products na nilalabas to maintain yung consumer trust and syempre to comply din sa mga regulations. At maiwasan natin na magkaroon ng contamination or mga improper handling or magkaroon ng mga foodborne illnesses and product recalls. And speaking of product recalls, dun sa number 2, product quality and recalls. So, ito na yung mga issue na kapag related sa product quality, kapag may nakita sa mga nilabas na goods natin na may mga defects or contamination, kailangan tong ibalik sa company para maayos. So, mahalagang tayo sa risk nito kasi pwede ito makadamage siya, reputation ng brand, or even worse, may legal consequences. Number 3 is supply chain. Kapag nagkaroon ng disruption sa supply chain dahil halimbawa merong shortage ng ingredients, nagkaroon ng delay sa transportation, may issue sa mga supplier, makaka-impacto sa schedule ng production natin, makaka-apekto din to kung yung availability ng product natin and overall sa business operation. Number 4, sa mga consumer, mga pabago-bagong preferences ng ating consumer, and also kailangan is nakikinig din tayo sa mga suggestion nila or like mga concerns pagdating sa health and sustainability, dahil nakaka-apekto din to sa kanilang purchasing decision and loyalty nila pagdating sa brand. Pang-5 is competition. So of course, lalo na sa food beverages industry na makikita natin sa isang klase lang ng products, ang damakmak na brands ang meron, nagkakaroon ng intense competition. So dahil dito, merong mga
pressure pagdating sa prices or mga market share challenges, or di kaya kailangan may mga bago kang nilalabas na produkto para kumbaga is maging advantage mo yon against sa mga competitors mo. Pang-anim is regulatory compliance. So, syempre, kailangan talaga to is yung food safety regulations. May mga sinusundan tayong mga labeling requirements, mga advertising standards, and mga other specific na regulations para maiwasan natin na magbayad tayo ng mga fines, magkaroon ng legal action, and syempre, reputational damage. And speaking of reputational damage, number 7 is reputation. So, pag nagkaroon ng negative publicity, nagkaroon ng product recalls, mga scandal na pwedeng makahamak sa reputation ng ating brand, pwede itong makalead sa pagkawala ng trust ng consumer sa atin. And of course, dahil doon, bababa yung sales and magkakaroon ng damage sa brand. Number 8 is operational. So, yung mga operational risk, ito yung mga halimbawa, equipment failures, mga labor issues, mga productions, inefficiency, and distribution challenges na pwede nga maka-apekto sa productivity, sa dami ng product na pwede nating ilabas, and profitability, and customer satisfaction. Number 9 is environmental. Sabi nga dito, halos lahat ng mga company ngayon is nagtatry na maging like environmental friendly, especially dahil ngayon marami ng effects dahil nga sa mga rin ng human activities. So in environmental, kailangan concern tayo sa mga sustainability, may tama tayong waste management, energy consumption, and water usage. Dahil pwede ito maka-apekto kung paano tayo ititingnan ng publiko, at syempre for the regulatory compliance din. And lastly, cyber security. Dahil tumataas na yung parang pag-digitalize ng mga operation, yung mga data, nagkakaroon na din ng pagtaas yung mga cyber security threats. Halimbawa ng mga data breaches, mga ransomware attacks, mga theft ng sensitive informations, pwede silang maging significant risk pagdating sa isang businesses. And after talking about the industry, let's now focus sa pinaka main part, which is yung pag-create nga ng governance and risk management plan for a company na dapat na sa food and beverages, tobacco industry. So, nag-create ako. So, ano lang to, eme lang. Galing lang to sa laro. Galing lang to sa isang laro na gusto ko. So, pinikuha ko lang yung mga pangalan doon kasi hindi talaga ako maisip sa pangalan. Yan. Pero, let's proceed. So, welcome to Mondstadt Incorporation. This is the Philippines' leading food and beverages company in the Philippines. So, di ko na sinama yung tobacco kasi ayoko ng sigarilyo. And wag na natin silang i-promote pa. So, mag-focus na lang tayo sa food and beverages company. So, continuing, combining the strength of, syempre, Angel Shares Brewery and Company and the Good Hunter Food. So, naisip ko kasi dito is, dahil incorporation siya and we have food and beverages, so may separate siyang products. Gumawa ko ng parang other companies na mag specifically for that food or di kaya for that beverages. So, moving on, it has among the most recognizable and top of mind brands in the industry and holds market-leading positions in their respective categories. Wow naman. Wow naman para sa isang company na ginawa-gawa ko lang, pero who knows, diba? So, ayan. First of all, dahil syempre kailangan natin pakilala yung company natin, gumawa na rin ako ng vision and mission. So, what is the vision of Mondstadt Inc.? So, unang-una is
The vision to be a leading provider of innovative and high-quality food and beverages product that delight consumers worldwide, while promoting sustainability and contributing to the well-being of our communities. Naks naman, yes. And our mission is to create delicious and nutritious food and beverages offerings that exceed the customer's expectations, uphold the highest standards of quality and safety, prioritize sustainability in our operations, and foster a culture of innovation and excellence in everything we do. We are committed to deliver exceptional value to our customers, employees, and stakeholders while striving to make a positive impact on the environment and society as a whole. So, pansin nyo kapag anong ginawa ko yung vision and mission na to is may emphasis sa not only sa mga products nila kung paano nila gagawin, is mostly dun sa community, and then yung sustainability nga. Kasi halos lahat nga ng company ngayon is they are trying to create yung closer relationship pagdating sa consumers nila, and also para to make sure na parang they're also complying nga sa mga regulatories in terms of environmental and etc. So, let's proceed naman tayo sa mga pinaka-company mismo. So, sabi ko dito sa dalawa yung company under dun sa Monstack Incorporation. Una-una is yung Good Hunter Foods. Ito yung nagpo-focus nga dun sa, syempre, sa mga food products ng company, ng Monstack Inc. Wow naman. So, it ranges from the offerings includes yung mga animal feeds, fresh poultry, meats, mga processed meat products, mga ready-to-eat meals, flour, dairy products, mga spread and coffee. Napakalaga ng promise. And covering the entire food production chain. So, kumbaga marami siyang ino-offer. And then, para naman sa Angel Shares Brewery Incorporation. Ito yung largest producer of wine in the Philippines. Hindi ko na kung iniisip ko na nilagay ko to. Pilingera. Anyways, with 8 out of 10 wine drinkers preferring its brand, una daw tong ginawa sa Don Winery. And upstart brewery in the heart of Caloocan. O, di ba bigla na sa Caloocan kasi wala na akong maisip na lugar. Kundi Caloocan na lang nung ginawa ko to. During 1888. And then, yung single product niya is, syempre, lumaki na yung aris ng pinagbibigay, ginagawa nilang mga products ngayon. So, ito yung mga iilan na nilagay ko. Galing pa rin to sa laro. Hindi ako nag-isip niyan. Pero ayun, so una is yung Wolfhook Juiceberry and Mint Burst Apple Cider, mga sparkling berry juices. And these products carry distinct attributes that cater to all segments of the Philippine beer or wine market. So, ang next slide ata nito, papakita ko yung mga picture ng mga products ko, no? Diba, sobrang ready ako sa ginagagawa kong company. So, ayan, halimbawa, ito yung mga ino-offer na na products. Syempre, parang paniwalang-paniwala kayo. Ayan, meron tayong mga foods and then beverages. Naglagay pa ako ng pwedeng maging combination ng mga products namin. O, diba? Anyways, after nito is, let's proceed na sa mga pinakamahalaga talaga. So, first of all is yung regulatory environment. Siyempre, katulad nga ng sinabi ko, kapag nandito ka sa food beverages industry is marami ka talagang kailangang i-comply kasi medyo delikado yung mga risk pagdating sa food dahil kumbaga sa araw-araw na kinoconsume yan ng mga tao, sa araw-araw na pwedeng may chance na makaapekto to sa isang tao, and yun, we cannot risk that, especially kapag marami yung gumagamit sa product mo. Top company pa naman yung ginawa ko dito, so kailangan talaga sa regulatory niya. So, ang example ng mga regulatory environment daw sa mga food and beverages company, alam na natin to is yung Food and Drug Administration. Unang-una yan. And then next is yung Department of Trade and Industry. So, ilan to sa mga regulatory bodies na nag-enforce ng mga various laws and regulation to
to make sure na may safety, quality, and compliance siya sa mga nilagay na regulation sa mga food and beverages products in the market. So, nilagay ko dito is yung compliance with the regulation of the food and compliance with the regulation of the Food and Drug Administration or FDA is the top priority of the Monstag Incorporation. So, ito yung mga dapat ginagawa. This involves securing a license to operate for every production facilities, obtaining yung mga certificates of product registration, yung meeting mandatory labeling requirements, katulad sa mga product name, kailangan din nakalagay yan sa label mismo. Mga manufacturer details, nutrition information, ingredient list, mga allergen declaration, syempre para kapag i-check na ng mga tao may allergy, just to make sure na hindi sila makakain ng hindi pwede sa kanila. There's also serving size, makikita din natin yan, mga net content, mga batch number, and ito, isa to sa mga una natin tinitingnan talaga is yung manufacturing or yung expiration dates. Nakalagay din dito kapag halimbawa merong mga necessary na storage instructions, like halimbawa kailangan keep it chilled or keep it refrigerated, hindi pwede sa mainit na lugar, etc. There's also usage directions, mga additional label claims, like kung may mga vitamins or mga preservative na nakalagay, syempre para hindi siya agad-agad masira. Pero kailangan yung mga nilalagay na preservatives is approved by the FDA. And then, syempre, the company monitors for updated FDA guidelines, ensuring that the product development staff are well-informed and trained on compliant protocols. And then, sabi rin dito, bago to nire-release sa product, ang company namin, company ko, yung company na to is diligently conducts assessment sa lahat ng ingredients na ginagamit sa mga product formulation. Nagko-conduct din sila ng evaluation sa mga respondents sa mga kanilang target market, and then ina-establish nila yung shelf life ng each product just to make sure na kumbaga pag nilabas nila to sa publiko is hindi siya agad nasisira. And then there is the standard parameters sa mga raw materials, mga finished goods, and packaging na dapat is fully documented. Kapag nasa market na siya is nagbibigay ng mga samples para sa each production batch na iniiwan sa manufacturing plant na para may reference just in case na magkaroon ng product complaint na sabihin natin kailan to manufacture. Sabihin natin January, so i-check natin yung sample ng January para sa product complaint. And then, yung marketing. And then, syempre sa marketing, di ba, sabi ko nga kanina, meron tayong alcoholic beverages. So, we also need to comply sa Ad Standards Council. Yung alam niyo, nakikita niyo sa mga commercials na merong drink responsibly. So, we also make sure na meron din tayo niyan. But just to make sure na hindi tayo nagpo-promote na excessive drinking and capitalize natin yung brand equity to promote our products. And then lastly is yung Department of Trade and Industry. Kailangan ma-ensure natin yung they also ensure the protection of the consumers. So, yung mga complaints sa mga customers is meron tayong mga quality control specialists na merong procedure, standardized procedure, na kailangan isusolve nila to within 24 hours. Especially kapag sa mga food beverages, kailangan mabilis kumilos dito kasi dahil nga maraming products yung nilalabas, maraming tao yung kumakain nun. As much as possible, mas maagang mamitigate natin yung risk kapag maaga nating masusolusyonan. So, yung mga specialist na to is, of course, equipped with technical expertise on products and undergo sa mga training na kailangan para, kumbaga, mapakinggan nila, ma-empathize, and they could engage effectively sa mga customer. And, ayun lang. So, let's proceed naman sa risk management plan. So, eto, alam naman natin to.
So, by implementing, bakit tayo nag-implement ng risk management plan? This is, of course, for the Mondstadt Inc. So, to enhance its resilience, protect its reputation, ensure food safety, and maintain continuity of operations in the face of potential risks and uncertainties. Regular review, updates, and continuous improvement will help the company effectively manage risk and achieve its business objectives. So, start na tayo agad sa risk identification. So, kapag nag-risk identification is magkakonduct ng throughout risk assessment sa mga pwedeng maging potential risk na pwedeng maka-apekto sa business operation. Ika-categorize siya into different areas. So, ito nilista ko siya. Una is food safety. Yun yung number 1 din sa risk natin. Pangalawa is yung supply chain. Kasama rin siya sa risk na nilista natin kanina. Pangatlo is regulatory compliance. And number 4 is business continuity. So, pinaliwanag ko na to kanina, so I will not go through this again dahil medyo kulang tayo sa oras. Number 2 is risk assessment naman. So, alam mo yung ginawa natin na may grid tayo kung saan nilalagay natin yung likelihood and impact. So, kailangan natin i-evaluate yung mga likelihood ng each risk na kumbaga nilagay natin dito and its potential impact sa ating business. There's also what we call risk prioritization. So, kailangan natin prioritize yung mga risk na pwedeng mas malaki yung maging epekto or di ka mas malaki yung tsansa na mangyari sa ating company. Third is the risk mitigation strategies. So, syempre, pag nalaman na natin yung mga kailangan nating risk na kumbaga tandaan or solusyonan is mag-create na tayo ng mga specific strategies para ma-mitigate ito. So, ito yung mga ilan sa mga naiisip ko. So, una is we implement a robust food safety protocols and quality control measures. So, unang-una yan kasi marami tayong may iwasan na risk kapag una pa lang is na-establish na yung mga safety protocols natin and control measures. Pangalawa, meron tayong diversifying suppliers, and establishing contingency plans for supply chains disruption. So, just in case na sabihin natin may hindi available na supplier, is may makakontak agad tayo mga ganong klase, and then there's also we have contingency plans na just in case. Third is ensuring compliance with regulatory requirements through regular audits and trainings. So, kailangan merong regular audit talaga, tsaka training para make sure na kumbaga nasusundan pa rin natin yung mga regulatory requirements. Pang-apat is establishing crisis management protocols for emergency and product recalls. Kailangan yan kasi hindi natin alam kung kailan pwedeng mangyari yan, even though if we have like food safety protocols and quality control measures, at least kapag it happened, we could immediately act on and then malesen natin yung yung risk or yung pwede maging damage. Panglima, investing in sustainable practices to reduce environmental risk and to enhance our brand reputation. And lastly, monitoring market trends and adapting strategies to stay competitive. Ayun, hinga. Number 4 is business continuity plan. So, kailangan talaga to kapag halimbawa is may nangyaring risk, dapat meron tayong plano kung paano natin ko-continue yung ating business. So, first of all is backup system. Kailangan may mga backup systems tayo para sa mga critical operation to make sure na kahit may mga disruption is pwede pa rin nating ituloy. Halimbawa, kapag nagkaroon ng brownout o blackout, dapat meron tayong mga generators na naka-ready. And then also, syempre, sa mga data, meron tayong mga backup, and etc. Number 2 is alternative suppliers. Katulad na sinabi ko kanina, just in case for supply chain disruption, meron tayong mga alternative suppliers or logistic partners na pwede nating i-contact agad para nga ma-minimize natin yung impact. Pangatlo is cross-training. So, yung cross-training, ibig sabihin nito is parang hina-allow natin mga employees natin to handle multiple roles and functions para just in case na magkaroon ng staff shortage or di kaya magkaroon ng parang emergency na kumbaga wala si person na to, wala yung person na to is hindi pa rin madedelay dahil kumbaga alam ng mga tao regardless kung wala yung person na yun, ganun. Number 5 is monitoring and reviewing. So first, syempre, regular monitoring.
Pag nagko-conduct tayo ng regular risk assessment, yung mga audits, mga review ng risk management plan, kailangan na-identify pa rin natin yung mga bagong risk and i-assess natin kung effective pa rin ba yung mga existing strategies natin or kailangan na natin, doon na tayo papasok sa pangalawang bullet, continuous improvement. Ibig sabihin, kailangan na ba natin i-improve yung mga risk management plan natin based dun sa pwedeng feedback, mga natutunan natin from the last incidents, and syempre pag nagkaroon ng changes sa mga business environment. So, ito pwede rin tumanggaling sa regulatory. Halimbawa, nagbago yung batas, so kailangan natin mag-adapt dun. And lastly is insurance coverage. So, kailangan nating i-review and update yung mga insurance policy to ensure na kumbaga may kakayahan tong i-cover yung mga pwedeng potential risks such as yung ngayon nga product recalls, mga liabilities, property damage, halimbawa sa lindol, sa mga calamities and business interruption. Work with insurance providers to address specific risk exposure and coverage needs. And last na sa wakas, okay. Paano naman to sa governance structure and roles naman natin dito sa INMON Stand 8? So, kailangan natin ito because a well-defined governance structure with clear roles and responsibility will help the company to effectively manage operation, ensure compliance, drive growth, and uphold the stakeholder interests. So, ito yung mga ilan sa tingin ko na need pagdating sa isang company. So, unang-una dito is yung board of directors. Yung role ng board of directors is yung to oversee ngayong corporate governance, mag-set ng strategic direction, ensure compliance with local laws and regulations. So, this involves yung nga yung mga chairperson, CEO, mga independent directors, tsaka mga experts. So, yung responsibility natin dito is yung mga board of directors, they would approve corporate policies, yung mga financial statements or mga major decisions in accordance sa Corporation Code of the Philippines. Yun yung ating kailangan gawin. Pangalawa, for executive management team, ito yung mga for day-to-day operation. So, sila yung nag-i-implement ng mga naging decision ng board. And in-ensure nila na kumbaga compliant pa rin to sa local regulations. So, ito yung mga members niya. Pwede itong yung CEO pa rin, CFO, COO, CMO, CTO, C basta may dulo yung O. And then, yung mga responsibility naman nila is yun nga, i-execute nila yung mga business strategies, i-manage nila yung operation, ensure na yung mga there is financial transparency na nire-require ng CSC sa mga companies and other regulatory bodies. Pangatlo is audit committee. So, yung audit committee siya naman yun, nag-oversee ng mga financial reporting or mga internal controls or risk management practices in compliance nga sa PFRS and CRC. So, kailangan yung mga members muna natin. So, mga members ito is either mga independent directors or mga financial experts, mga auditors, CPAs, yan. So, ang responsibility natin dito is i-review yung mga financial statements, mga internal controls, at in-ensure na yung compliant pa rin tayo sa mga sinet na reporting requirements ng PFRS tsaka ng CEC or Securities and Exchange Commission. Pang-apat is Quality Assurance and Food Safety Committee. So, yung role naman nito is to ensure na nga compliant tayo sa sinasabi nating Food Safety Act of 2013. Lalo na dahil isang food beverages industry nga tayo. And other regulations governing food safety and quality standards. So, sino yung mga members dito? Quality Assurance Managers, mga food safety experts. Yung responsibility natin dito is i-monitor natin yung mga product quality na ilalabas. I-implement din natin yung mga food safety protocols na kailangan to make sure na kumbaga walang lumalabas na defective products. Magko-conduct din tayo ng mga audits and ensuring na compliant tayo sa mga local food safety regulation. Number 5 is supply chain management team. Ito kasi yung mga nalalagay kong mga part ng governance is directly related sila sa mga pwede maging risk. So, kailangan may mga team tayo dyan or mga tao na directly para agad-agad na solusyonan.
So, para naman dito, sila naman yung nag-oversee ng procurement, yung mga logistic and distribution ng mga materials, ng products, while adhering nga sa mga local trade regulations or custom requirements. So, sino yung mga members dito? Ito yung mga supply chain managers, mga procurement specialists, logistic coordinators, and ayun. 6 naman is yung marketing and sales team. Of course, sila yung nagde-develop ng mga advertisement, mga marketing strategies, mga sales initiative na kailangan natin para kumbaga is makilala ang product natin sa bansa. Pero kailangan nga is in compliant pa rin tayo with the Consumers Act of the Philippines and other related consumers protection laws. So, sino yung mga nasa members dito is ito yung mga marketing managers, sales representative, mga customer service specialists. So, ang kailangan nilang gawin dito is to promote the product ethically. Siyempre, they should manage yung mga sales channels and provide customer support while adhering sa mga local and marketing advertising regulation. Ayun, hinga. So, pang pito is yung HR, Human Resources Department. Kailangan to kasi we should also oversee yung ating mga employees mismo. Dapat compliant yung company natin na wala tayong tawag dun? Naapektuhan ng mga employee in compliance with the Labor Code of the Philippines and other labor regulations. So, responsibility nito is mag-recruit, mag-train, and mag-manage yung mga employee and also their relations, ensuring na magkaroon ng isang maayos and magandang environment para sa ating company. And lastly, Sustainability and Corporate Social Responsibility Committee. Ito yung nagpa-focus sa sustainability initiatives, mga community engagement, and ethical business practices na nag-aalin sa local environmental laws and social responsibility standard. So, sino yung mga dapat na nandito? Pwede maglagay tayo ng mga sustainability officers, mga CSR specialists, mga community relations managers. And ang kailangan nilang gawin is to develop mga sustainability program. Makikipag-engage sa mga community, like halimbawa, magkaroon ng parang mga feeding program or like mga other seminars or di kaya mga job fair para sa community. Also to promote ethical practices and complying nga sa mga local environmental regulations and CSR guidelines. So, ito yung example ng governance structure sa food and beverages company na naisip ko. And then, that's all for the food and beverages industry and I hope you learned something. Thank you!